Posibleng nagkamali lang ng bilang ang COMELEC ayon kina Senador Noynoy Aquino at Senador Manny Villar. Sigurado raw ang dalawang presidential candidate na hindi lumagpas sa airtime limit ang kanilang campaign ads. Hati naman ang reaksyon ng ibang kandidato sa pagkapangulo. Nakatutok si Steve Dailisan. Hindi lang sa survey magkadikit sina Liberal Party Standard Bearer Senator Noynoy Aquino at Nationalista Party Presidential Candidate Senator Manny Villar. Posible ring pareho silang madiskwalipika sa pampanguluhang karera dahil kapwa na umanong lagpas sa itinakdang airtime limit ang kanilang mga political ads ayon sa COMELEC. Sa broadcast log ng ABS-CBN, mahigit 290 minutes na o halos doble sa allowable airtime ang campaign ads ni Aquino mula February 9 hanggang March 12. Tingin ni Aquino, nagkamali lang ng monitoring. I understand lahat ng outfits that we executed contracts with will certify that the minutes we are attributing to them are the only minutes that we have expended. Si Villar naman kahit pa 20 minutos lang ang personal na nakonsumong airtime sa ABS-CBN, ikinarga naman sa Nationalista Party ang campaign ads kaya umabot sa 250 minutes o lampas doble ng allowable airtime. Gusto nga namin pumunta sa estasyon at nagtatanda yung mga tao ko doon para reviewin. Maliwanag ang aming bilang at wala kaming hindi lumalagpas sa partido namin. Kung si Councilor JC De Los Reyes ang tatanungin, di raw dapat palusutin sina Villar at Aquino. Sana nga ma-disqualify na lang sila lahat, yung mga nagva-violate. Si Gibo Chodoro, deadma lang sa issue. Wala rin daw siyang planong maghain ng disqualification case sa dalawang katunggali. Ako manalo dahil gusto ako ng tao, hindi dahil ma-disqualify ibang tao. Mas uunahin naman daw ni Nicky Perlas ang pangangampanya kaysa ipa-disqualify sina Aquino at Villar. Bahala na raw ang COMELEC na humusga. Aantayin din daw ni Brother Eddie Villanueva ang maging aksyon ng COMELEC pero isang bagay lang daw ang ipinahiwatig ng COMELEC monitoring. It appears that confirm ang perception sa mga tao na sobra-sobra ang mga gastos talaga sa campaign expenses, ano? We are waiting for the decisive decision of the COMELEC. Hinihintay pa rin namin ang reaksyon ni na dating Pangulong Joseph Estrada at Senator Jamby Madrigal. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Nagpainit na sa kampanya kahapon ng mga tumatakbong alkalde ng Makati, Taguig at Parañaque. Ilan sa kanila ay galing sa mga kilalang angkan sa mga nasabing lungsod. Nakatutok si JP Soriano. Dalawang makakahiwalay na proclamation rally ang magaganap ngayong gabi sa Makati. Ang kay incumbent Vice Mayor Ernesto Mercado at kay Councilor Junjun Binay, anak ni Mayor Jejo Marbinay. Yung aking karanasan na nakikita ko kung ano pa yung mga mali. Marami pa tayong pwedeng improve sa mga maling naging sistema. Maganda na ang nasimulan. Kailangan nating ayusin at kailangan pa nating pagyabungin yung mga nagawa na ito. Si Erwin Genuino naman, sinuyod ng Barangay Rizal kahapon sa unang araw ng kampanya. Habang si dating Senador Butz Aquino naman, sa simbahan nagtungo. Napakarami pang pwedeng gawin sa Makati na in 24 years, billion-billion na budget hindi nila kinaya. Gagawin namin yan in 3 years. If Mayor Binay made Makati first class, we can make Makati world class. Tumatakbo ring independent mayoralty bet si Edmund Tagalog. Sa Taguig, maagang nag-ikot ang grupo ni Dante Tinga, dating Associate Justice ng Korte Suprema at ni incumbent Mayor Freddy Tinga. At ang katunggaling si Congresswoman Lani Cayetano, may bahay ni Senador Alan Peter Cayetano. He made a very spectacular achievement. It deserves to be continued. Bagamat bata, si Ate Lani Cayetano at isang babae, alam na alam ko po kung anong pangangailangan ng ating lungsod. Kandidato rin sa pagka-alkade sina independent candidates John Rarang at Arthur Clavo. Sa Parañaque naman, magkakaharap sa pagka-alkade si Congressman Ed Cialcita, si incumbent Mayor June Bernabe at ang aktor at dating alkadeng si Joey Marquez. Nagsama-sama dito ang nasyonalista, liberal, partido ng masang Pilipino, nakakaisa kami. Ang aming tagline is performance, no? At marami kami natulungan tao. Libreng eskwela para sa mga bata, yung mga scholarship nila para sa makapag-aral sa iba't ibang universidad. Dahil umpisa pa lang ang panunuyo ng mga lokal na kandidato, inaasang iinit pa ang kampanya habang papalapit ang eleksyon. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Mapapanood na bukas ang bagong sitcom sa GMA na Pepito Manaloto. Tungkol po ito sa rags to riches story ni Pepito na ginagampanan ni Michael V matapos manalo sa loto. Makichika kay Aubrey Carampel. Batayan ka lang.
Ipinagmamalaki ni Michael V ang bagong show na pinagbibidahan niya sa GMA, ang Pepito Manaloto. Bukod sa first time niyang gumawa ng sitcom, kasama rin siya sa creative team na siyang nag-isip ng konsepto nito. Ang objective ni Pepito ay maging daan para dun sa mga hindi nakaka-experience ng mga ganong rangya, na matikman naman nila o mapanood nila, makita nila sa mata ni Pepito kung ano yung maging mayaman. Ang ibang cast, personal na pinili ni Michael V. Si Manilyn Reynes si Elsa, misis ni Pepito. Si Carmina Villarreal naman si Maricar, ang kaibigan ni Pepito. Makukrus ang landas naming dalawa ni Pepito, ni Betoy. Kung paano, syempre dapat yun ang kailangan nilang abangan. So magbabago yung buhay ko, at the same time magbabago yung buhay niya nang dahil sa aming dalawa. Parang ganon. First time ko to work with Michael V. And how was it? Ang galing niya talaga. Napakatalino, napakadaming idea. Hindi nauubusan ng idea. Ayon sa batikang direktor na si Bert De Leon, ibang-iba raw ang Pepito Manaloto sa mga naidirect na niyang sitcom. Like most sitcoms na naging successful, reality-based. Slice of life, ika nga, no? Na para ka lang nanonood ng kapitbahay mo, pero medyo exage, kaya nakakatawa. Aminado si Michael V, may mga elemento raw sa storya na base sa mga tunay na karanasan niya, lalo na nung hindi pa siya artista. Malapit sa puso ko yung storya dahil, may ikukumpara, may ihahalin tulad sa totoong buhay ko. Para lalong makilala si Pepito Manaloto, panuorin ang pilot episode sa linggo pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Nasa bansa ngayon ang Korean pop group na U-Kiss. Sa airport pa lang kahapon, nakabang na ang fans ng grupo na binubuo ng 7 miyembro. Sa kanilang mall show sa SM Mega Mall, halos 1,000 kopya raw ng kanilang album ang nabenta. Excited ng grupo sa kanilang TV appearances, kabilang ang pilot telecast ng Party Pilipinas bukas at sa Master Showman mamaya. Sa pagkain naman, gusto raw nilang matikman ang halo-halo at ginataan. Susunod! Mga eksperto sa boxing, hati kung sino kina Ana the Hurricane Hulaton at Lisa Bad News Brown ang mananaig sa laban nila bukas. At Party Pilipinas, todo na ang paghahanda para sa pilot episode bukas. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Maging U-Scooper na! Habang nasa biyahe at may nais patang balita, i-U-Scoop mo ang sitwasyon ng trapiko. May traffic enforcer ba sa kinaroroonan ninyo? Mga napabayaan at nakaabalang proyekto sa kalsada? May banggaan o aksidente ka bang nasaksihan? I-upload ang mga nakuhang litrato o video sa www.uscoop.tv. Kung MMS photos and videos, type scoop space, message, space, name and address at isend sa 4627 sa Globe, Smart at Sun.